umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, pwede pong magpunas ng pawis. Ano po? Pwede ring uminom. Yung pong pwedeng uminom sa poso. Meron po tayong inumin doon. Makati. Yun naman pong may bakon na inumin kasi bawal sila sa hindi mineral. Sige po, pwede pong uminom. Napagod po ba kayo? Nagising naman po ba kayo? Nagalak po kayo? Nangiti na rin po? Amen, ano, kasi nagagalak, ano po. Kaya makikita ngayon at mababakas sa ating mga labi at sa ating mga mukha. Amen po ba? Bago po tayo magbukas ng ating paksa o tema sa araw na ito, nais ko pong tawagin ang ating kapatid na Ana para po sa ilang paalala at marahil sa mga announcement po na i-announce niya. Kapatid na Ana. Salamat po. Muli po magandang umaga sa inyong lahat sa hapong ito. Una po ang aming taos-pusong pasasalamat para po sa ating mga kapatid na bukal ang kanilang kalooban sa kanilang pag-aalay ng bigas. Maraming salamat po. Ang naipon po ating mga bigas mula noong Saturday hanggang sa araw na ito, mamayang hapon po ay sama-sama po natin itong iaalay sa parokya po ng Nuestra Señora de la Merced sa Bahay Pari po sa ganap na ika-6 ng hapon. Dahil po sa araw na ito, sa ika-15, 16, 17, ikatlong araw ng nobinaryo sa parokya ng Bahay Pare, ang nakatalaga po ay ang ating samahan, Kapatiran Divine Mercy. Dahil po dito, mayroon pong misyon, nagkataon po na may misyon at tayo naman pong in charge doon. Kaya po, magkakaroon po tayo ng partisyon. Kawan 2, kawan po ni Mami Beth, kawan 4, kawan ko po, mga kapatid na taga-sunod, at ilang cups po na tayo po ay sama-sama mamayang hapon, sama-sama tingialay yung bigas, makiisa sa misa, at tayo po yung kakatawan o representative, magiging representative po ng samahang ito. Para po sa ating mga kapatid, maaari po kayong magsuot ng Divine Mercy T-shirt. Kung wala naman po kayong Divine Mercy T-shirt, pwede na po yung puti na T-shirt. Alas 6 ng hapon po ang banal na misa. Muli po, ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong pakikiisa at suporta. Sa araw po ng Sabado, ang ating pong banal na misa ay sa ganap na ika-11 ng umaga. Ang pagkakaunawa ko po, kapag may misa sa dakong ito, automatic po ang mga lingkod ay all white. At ang mga kapatid naman po natin, taga-sunod, puting t-shirt, puting blouse, Divine Mercy t-shirt, at basta po yung pantalon, o kung saan po kayo komportable. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Nakapagpahinga na po ba kayo? Marahil po nagagising na po ang bawat isa. Ano po? Bago ko po buksan ang ating magiging bahaginan o ang ating magiging paksa o tema sa araw at sa oras na ito, nasa ko pong namnamin po ninyo ang awitin at yung pong mga lyrics ng awitin na ito sapagkat dito po iikot ang ating pong paksa. Ano po? Ang ating magiging tema. Nasa ko pong tawagin ng kapatid na Pilar para po sa awit na nakapaloob po ang ating magiging takbo ng tema ngayong araw na ito. Kapatid na Pilar. Paumanhin po. Total, ang effectivity po ng ating rules and regulations ay sa October pa naman. Ano po? Hindi daw po kasi-gasinong alam na alam ng aking kapatid ang awitin, kaya po sasamahan ko po siya.
Dahil ito po ang tema ng ating kapatid, namnamin niyo po ang awiting ito. Napakasarap po. Napakasarap damhin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababati? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaw sa mundo, naglusad, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng ikalat para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad mo, masuwail sa nais mo. Di man pansin, dakilang pagmamahal mo, tinanggap mo rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng ikaw anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng ikaw anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng iyong anak para sa akin. Salamat po. Maraming salamat, kapatid na Pilar. Maraming salamat, tatay. Bagamat hindi ko po siya nasabihan kung ano po ang ipapaawit ko kay kapatid na Pilar. Although kanina tumatanggi siya. Subalit buhay ang Diyos. Amen po ba? Di po ba nakapadi niya? At nasabayan po ang pag-awit namin ng aking kapatid. Sa araw at sa oras na ito, kung ninamnam po ninyo ang lyrics ng awitin, sadya pong masasambit natin na mahal tayo ng ating Panginoon. Wagas at tapat ang kanyang pagmamahal sa ating lahat, na kung saan po bugtong na anak, kaisa-isang anak,
ay tuwirang ipinagkaloob niya sa atin nang sa gayon ay magkaroon tayo ng daan, magkaroon tayo ng kaparaanan upang tayo pong lahat ay makarating sa kaluwalhatiang walang hanggan, na kung saan ang kahariang napakainam at napakaganda na walang makapaparoon maliban sa mga taong marapat at karapat-dapat na makaparoon po sa kaluwalhatian na tinatawag na ito, ang langit, langit na napakaganda po. Amen po ba? Kung ninamnam po ninyo ang lyrics ng awitin, kung papaano nga pong dakila ang ating Panginoon, na dakila ang kanyang pagmamahal sa ating lahat, nandoon yung wala po siyang tinitingnan na yung pangit po ba. Ang lahat ay binibigyan niya ng pagkakataon upang magbago. Amen po ba? Lagi pong sa tuwina ay siya ay handang dumamay, handang magbigay ng pagkakataon upang lahat tayo ay magkaroon ng pagbabago. Nang sa gayon ay makapiling tayo sa kanyang kaharian. Amen po ba yon? Ganon po kadakila ang pagmamahal ng ating Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Ang lahat po ay binibigyan ng pagkakataon na, yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, maging marapat sa Kanya. Ito naman po, ang tatakbuhin ng ating pagninilay ngayon, ano po, o ang pagsasalu-saluhan nating tema. Alam natin, batid natin kung gaano kadakila ang Diyos, kung gaano kalaki ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ito naman po ang tanong ko sa inyo. Maaaring tanong din po ng Diyos sa ating lahat. Sa anong paraan? Sa ano-anong paraan pwede rin po mo maipakikita ang pagmamahal mo sa Diyos. Sapagkat ito po ang nabasa ko sa pagbasa ngayon, ano po, kung saan nga po ang ating Panginoong Jesucristo ay inanyayahan ng isang Pariseyo na kumain sa kanilang tahanan. At meron po doong isang babaeng makasalanan na napakalaki po ng kanyang kasalanan. Subalit, malaki ang pagmamahal niya sa Diyos, kaya naging malaki din po ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Amen po ba? Gaano kalaki ang kanyang kasalanan, tuwirang ipinatawad ito sapagkat bukal sa kanyang kalooban, taos sa kanyang kalooban, at mahal niya ang ating Panginoon. Subalit, ang tao po ay marupok. Wala pong perpekto sa ating lahat. Amen po ba? Kaya lahat po tayo nagkakasala. Kaya po, kung papaanong nanghingi po siya ng kapatawaran sa pamagitan ng pagluha niya, gayon din naman, lumuha siya. Subalit, ipinagkaloob naman po niya ang napakataas na pagdakila at pakilala sa ating Panginoon, na kung saan nga po ay pinunasan ng kanyang buhok ang kanyang luha sa paa ng ating Panginoon at binuhusan pa po ng pabango. Ganun po kataas ang pagdakila niya sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? So ang magiging katanungan po ay, sa anong paraan mo maipakikita ang pagmamahal mo sa ating Diyos? Sapagkat ang Diyos po ipinakita na ng lahat sa atin. Amen po ba? Kung paano gumagamit siya ng tao para nang sa gayon ay mapadali po ang ating paglapit sa Kanya. Kung saan nga po ang mahal na Apo Conching ay naabot natin, naabot tanaw, nakakausap at nayayakap. Amen po ba? Nakakapag-bless po tayo. Pinadali po niya. Ano po? Ganun po, isang sign po yun ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Tayo naman po kaya, paano naman po kaya natin maipapakita? Sa anong paraan naman po kaya maipapakita ang ating pagmamahal sa ating Panginoon? Mahal niyo po ba ang Diyos? Yun po ang tanong ko. Mahal niyo po ba ang Diyos? Sabi niyo po, mahal niyo ang Diyos. Sa anong paraan po? Sa anong paraan kaya may papakita natin sa ating Panginoon o sa ating Diyos na buhay ang ating pagmamahal sa Kanya? Sapagkat yun po ang tatakbo ng ating tema, pagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Sino po ang gustong mag-volunteer? O nasang tumayo dito sa harapan? Kasi po, ganito po iyan. Ang kayo po ay makinig, magmithi, na sa tuwi na po ay mapuspos ng kanyang espiritu, nang sa gayon ay magkaroon tayo ng lakas at pagtitibay, katatagan upang tayo po ay makalaban sa hamon ng buhay. Isa na po itong pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Sapagkat nais natin, nasa natin siya ay kilalanin at talikdan ang ating pagkatao, nang sa gayon tayo ay makasunod sa kanyang kalooban at sa kanyang kagustuhan. Amen po ba? Isa po iyon. Kagaya po natin ngayon, ano po, sa mga sandaling ito ay nagbabata na yun po, mainit at
Maaaring isinantabi po ang ating mga lakad o ang ating mga gawain, gagampanan, nang sa gayon ay mapakita natin sa ating Panginoon na nandito po ako Ama, nandito po ako Panginoon, handang magbago, handang sumunod sa kalooban at kagustuhan mo sapagkat nasa ko pong kalugdan ng iyong Espiritu. Isang halimbawa po iyon. Sa mga alagad naman po, di po ba ginagamit po ang ilan na makapaghayag ng mga salita sa pamagitan ng Espiritu, at yung iba rin naman pong alagad ay binigyan ng karapatan, ng kapangyarihan, karampot na kapangyarihan ng sa gayon ay makapaghandog at makapag-alay ng haplos. Amen po ba? Para nang sa gayon ay ang tao o ang isang pasyente na naghahangad, nagmimithi, na sa pamagitan ng mga haplos na ito ay madama ang kadakilaan ng Diyos. Di po ba ito po ay pinagkakaloob ng mga alagad? Amen po ba? Gayon din po naman ang mga cups, mga kuya, tatay cups na nagbabata, nagsusumakit, nagsusumikap, na sa kabila ng mga, kung minsan po may mga dagok sa buhay, na dumarating naman po din po naman ang kahinaan, subalit bakit patuloy nagsusumakit, nagsusumikap na makasunod at makatalima sa panawagan niya ang makapaglingkod sa Panginoon, sapagkat gusto po nilang maipadama, maipakita sa ating Panginoon ang kanilang pagmamahal. Amen po ba? Sapat na po ba yung aking mga halimbawa? Nang sa gayon po ay magkaroon na po kayo ng lakas ng loob upang tumindig sa harapan? Sapagkat sa bawat araw po, meron tayong mga pinagdaraanan sa buhay. Amen po ba? Subalit nang dahil nga po sa pagkilos, sa kahiwagaan at kadakilaan ng Diyos, nang dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa ating lahat, patuloy tayo nakalalaban sa buhay at patuloy tayo nakakapunta dito. Amen po ba? Sa kabila na nagkakaroon ng kung paminsan ay balakid o hadlang upang sa gayon po ay harangan tayo nang sa gayon na hindi tayo makaparito. Subalit nang dahil nga po, buhay na kumikilos ang ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, tayong lahat ay nakapagtatagumpay na yung pong iba talagang regular po na pumaparito nang sa gayon po ay makapakinig ng mga salitang banal, sapagkat sa tuwi na po ay gayon na lamang ang kanilang pagmimithi na marinig ito. Amen po ba? So, ibig po sabihin sa lahat ng aking sinambit, ang lahat po ay magkaroon ng karapatan upang sa gayon po ay makapagbahagi. Amen po ba? Meron po bang gusto mag-volunteer? Ayun po, si nanay po. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa kanyang katauhan. Ano pong pangalan nila? Ine. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Magandang hapon po sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama, at sa ating Inang Biring Maria. At sa inyo po mga kapatid, sa inyo pong lahat, magandang umaga po sa hapon pong ito. Una po para po sa akin, para maipakita po natin ang pagmamahal sa ating Panginoon. Una po, kailangan po natin ng tunay na pananampalataya po, ang matatag po tayo. Tapos po, kailangan po nating ipakita sa ating mga kapatid na tayo po, mapalad po tayo, na hindi bali pong mapalad po ang sabi nga po sa banal na kasulatan, mas mapalad po ang magmahal kaysa mahalin ka. Sapagkat ito po ang nais ng Panginoon, ang magmahal kaysa mahalin. Mapakapalad po ang taong marunong magmahal, marunong magtiis. Ano man ang daranasin mo sa buhay, kagaya po ng ano po natin kahapon, ng papasan. Kaya po tayo nagkakaroon ng pagpapasan. Ito po ang nais ng Panginoon. Tiisin natin kung ano man ang ating mga problema sa buhay. Dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon, kaya nating tiisin ang lahat ng bagay. Kaya po mga kapatid, maigsi lang po ang aking sasabihin. Mapalad po tayong magmahal kaysa tayo ang mahalin. Sapagkat ito po ang nais ng Panginoon sa atin. Marami pong salamat. Nais ko lang po magbigay ng isang awitin pang maigsi lang po. Nakita ko ang tunay na ligaya, natagpuan
Mahal naming Panginoon, kami sumasamba, pagkat ikaw ang siyang landas ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang dalangin sa puso at ating damdamin. Dinggin ang papuri ng bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Masakang ikaw ang iibigin, sa ngalan mo ang laging tatawagin. Mahal naming Panginoon, kami sumasamba, pagkat ikaw ang siyang gabay ng landasin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at tanging landasin. Ikaw ang nagturo ng tamang dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Maraming salamat po. Marami pong salamat, Tita Ine. Sa napakaganda pong awitin. Ano po, napakaganda po nung lyrics ng awitin na yun. Ano po, lupa man ay langit na rin. Kung papaano nga pong siya ang nagtuturo ng tamang landasin sa ating, gayon din naman sa ating puso at damdamin, kung siyang tuwirang maghahari. Magagawa po at magagampanan natin yung kanyang tinura na mas mapalad ang nagmamahal kesa naghahangad na siya ay mahalin. Amen po ba? Sapagkat kung sa totoo lang po, ito po ay totoo, katotohanan, kung wala po ang paghahari ng Diyos, ang tao po ay mapaghanap ng pagmamahal, masungit. Yung tipo po bang gusto niya ang lahat ay sa Kanya. Amen po ba yon? Amen po ba yon? Subalit ang dahil nga po, mapalad po kayo at nabuksan ng iyong pandama at nanduroon ang paghahari ng Diyos, kaya po ninyo nagagampanan ng mga bagay na iyon. Ano po? Kayo po ang magmahal sa halip na kayo ang maghanap ng pagmamahal. Gayon po ang pagkilos ng ating Panginoon. Maaari niyang, pwede niya pong baguhin ang damdamin ng bawat isa. Gayon din naman ang pag-iisip. Amen po ba? Kaya kung gano'n na rin po ang ating pag-iisip at ang ating magiging damdamin, magiging langit na nga po dito sa lupa. Gayong nasa lupa pa tayo, subalit langit na rin po ang ating pakiramdam. Amen po ba? Meron pa po bang nasang magbahagi? Nasang mag-volunteer na tumindig sa harapan kung papaano nga pong mapapakita ang pagmamahal sa ating Diyos, sa ating Diyos na buhay? Meron pa po ba? Ito po ang inyong pagkakataon. Ang sa gayon po kayo po ay makapagbahagi sa ating Panginoon. Sa kabila ng inyong mga pinagdaraanan, nandiriyan kayo patuloy na lumalaban at kumakapit, dumadakila at nagpupuri sa ating Panginoon. Meron pa po ba? Okay po, habang kayo po ay nag-iisip, nagninilay kung ano po ang inyong marapat na ibahagi,
Tinatawagan ko naman po ang isang alagad na ito na kung saan nga po kitang-kita naman po natin ang pagmamahal niya sa ating Panginoon na isinuko na po niya ang lahat, kanilang pamumuhay, kanilang trabaho, makasunod at makatalimalanag sa ating Panginoon sapagkat nasa niya na maipadama sa ating Panginoon, maipadama, mapaikita ang kanyang pagmamahal, ang napakalaking pagmamahal niya sa ating Panginoon. Hindi ko po alam kung siya po ay aawit o magbabahagi. Ating pong palakpakan ang buhay na Diyos para sa ating Nanay Mirna. Haba pong maawit ang ating nanay. Ano po, nanay ko po kasi siya bilang shepherd ko po sa aking kawan, ang ating kapatid na Mirna, ay pagnilayan po ninyo kung ano po ang maaari po ninyong ibahagi later on. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Inaantok po ba kayo? Kasi po nakikita ko mga nakaduko po. Ano po? Kung nasa at kalooban ng ating Panginoon na kayo ay matawag, siya po, nako. Sigurado kukuruk-kuruk-kuruk-kuruk-dub po yung inyong puso. Hindi po kayo makakali, hindi ko po kayo tinatakot, ano po. Subalit yan po ang katotohanan. Kapag hindi kayo nagbakahagi, nako, makukonsyensya po kayo. Amen po ba? Kaya ito na po ang ating pagkakataon upang sa gayon po ay makapagbahagi po sa ating mga kapatid na nasa harapan na makapagbigay po ng inspirasyon, ano po, or maaaring kagalakan na sa kabila ng lahat ay patuloy na dumadakila, patuloy na kumikilala, patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Mamaya po, ano po, humiling po tayo sa Diyos, nabigyan tayo ng lakas ng loob. Andito na po ang ating kapatid. Ating pong palakpakan ng buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Purihin ka, dakilang Ama. Salamat po sa iyo sa araw na ito na kung pagtatantuin ay simpleng kataga, subalit nang dahil sa pagmamahal, doon mo mararamdaman ang ganap na kagalakan at ang tunay na pagkilala sa iyo. Kaya salamat po, Ama, sa pagmamahal mo na sa bawat sandali ng buhay ko ay ipinadarama mo sa akin. Kaya sino po ako at sino po tayo upang tumanggi sa panawagan ng Diyos? Ano po? Kung bilang tao po, mahihiya na po ako sa inyo. Dahil sa bawat araw, wala akong minithi kundi ang magamit ng Panginoon. Kanina po, nang nagpapasimula ang anak na Anali, bumubulong na po ako sa Ama na kung kalooban mo, Ama, bago ako umakyat dahil ako'y may mahalagang gagawin sa taas, gamitin mo ako. Kaya po, nagbilin ako sa anak. Sabi ko, pagkalooban ng Ama, tinawag ako ng tita mo, tawagin mo ako. Yun po yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po ba? Sino po tayo upang tumanggi sa kanyang paanyaya? Na, nang dahil sa kanyang pagmamahal, ay narito tayo at di natin alintana kung ano yung pinagdadaanan nating mga pagdalisay. Na nang dahil sa pagmamahal ng Diyos, nalulupagi ka man sa gawa ng kalaban, subalit patuloy ka niyang tinitindig. Napakabuti ng Diyos at kakaiba ang kanyang pagmamahal. Kaya po nang dahil sa pagmamahal na yon, nais ko pong maibalik sa Kanya ang pagmamahal ko sa pamamagitan ng paggamit ko at paghahandog sa Kanya sa pahiram niyang karampot na tinig na ikalulugod ng Kanyang Espiritu at ikalulugod ng Kanyang Espiritu sa katauhan ko na siyang magdudulot sa akin na patuloy akong makadama ng pagmamahal sa aking kapwa. Alam niyo po, ang ganda ng temang ito. Kasi po, pag may pagmamahal, matututunan mong lingapin ang mga bagay na kung sa pagkatao mo'y hindi mo magagawa. Kuminsan po, sa temang ibinibigay ng Panginoon, hindi po palaliman o pasidhian ng pamagat ng tema. Ano po? Kagaya po nito, pagmamahal, pag-ibig. Ito po, kung mabibigyan natin ng maigting na pakahulugan sa ating puso ay napakalalim. Sapagat ang pagmamahal at pag-ibig ay ugat at punla
kung paano natin mamahalin ang ating kapwa. Kaya sabi ko nga po, sino ako upang tumanggi sa Panginoon sa kanyang paanyaya? Salamat po, Ama. Kaya pumuli ang awiting ito, alay ko sa iyo at sa mga kapatid ko. Nabatid naman po ng Ama na sa bawat sandali ay narito lamang ako at naghihintay sa kanyang kalooban. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkataon ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig? Sino nagmamahal? Kundi ang Diyos ang pinagmulan. Kung di ikaw pipili, kung di ko man bigyang halaga, ang buhay ko handog. Ang buhay ko sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkataon ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig? Sino nagmamahal? Kundi ang Diyos ang pinagmulan. Kung di ikaw pipili, kung di ko man bigyang halaga, ang buhay ko handog. Ang buhay ko sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Kung di ako nagmamahal, sino Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Purihin ang
Diyos, salamat po sa pagmamahal mo. Salamat, Mother, Nanay, sa iyong binahagi at gayon din naman sa inyong napakagandang awitin. Ano po, mapalad kang ginagamit mo ang buhay na kaloob sa atin ng Panginoon. Ginagamit mo ang tinig na kung saan nga po ay kaloob din ng ating Panginoon, regalo. Amen po ba? Sino nga po ba siyang binayaan ng magandang tinig? Gayon din ang buhay. Ngayon po ginagamit po niya sa paglilingkod sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Amen po ba? Amen po ba yon? Meron na po bang nakapagnilay? Meron na po bang kumukurok-kurok-rubdob ang puso dyan na nasa nang magbahagi sa harapan? Meron na po ba? Sino po? Magtaas po kayo ayon si Tata Erning, nasa po niya magbahagi. Isa po siyang cups. Palakpakan po natin ang bahay na Diyos sa kanyang katauhan. Sa iyong kadakilaan at sa iyong pagmamahal sa akin. Hinihiling ko po sa oras na ito, palakasin mo ang aking loob para maipahagi ko ng buo ang naging kasaysayan para mailarawan ko sa aking mga kapatid ang pagmamahal na ibinigay ko sa akin. Sana po ang patibayin po ako. Pahiramin mo ako ng inyong talino upang kayo makapagbahagi. Sa ngalan ng Ama ng Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ng aming minamahal kong kapatid. Mapalad po ako sa isa sa naanyayahan ng ating Ama para makarating dito sa banal na dambana. Una po ay nagpapasalamat ako sa Ama sa laki ng pagmamahal niya sa akin. Tinawag po niya ako hindi sa kung anong pamamaraan. Pinadalan po niya ako ng karamdaman. Sari-saring karamdaman po ang pinadala sa akin. At noon po hindi ko alam kung ano ang aking iisipin. Gulong-gulo po ang aking isip. Sa hindi ko po malamang kadahilanan, ay mayroon po na nagudyok sa akin para aking makarating dito sa banal na dambana. At nagpapasalamat po ako sa ating Ama dahil nang tawagin niya ako, nagdinaan niya ako sa karamdaman. Alam ko po na siya ang may kalaob na ako ay magkaroon ng karamdaman para makarating dito. Kaya nagpapasalamat po ako sa Kanya at sa ganoong pamamaraan doon niya ako naanyayahan. Noong pong mga sandaling iyon, tunay na aki hindi makalakad. Nakakunyapit lang po ako sa balikat ng aking anak dahil nga po sa hindi ko maihakbang ang aking mga paa. At nang dumating po ako doon sa may pintuan na yon, wala pong namutawi sa aking mga labi kung hindi ang pagpapasalamat sa Kanya. Salamat po, Ama. At ako ay iyong tinawag. Kaya po pala ako nagkaroon ng karamdaman
para maipakita sa akin ng Ama ang kanyang pagmamahal. Naku, hindi po sa pamamagitan ng karamdaman, baka po hindi ako nakarating sa lugar nito pa. Sapagkat iyon ang nilaog ng Ama, iyon ang kanyang kalooban, binigyan niya ako ng karamdaman para maipakita niya sa akin ang kanyang matapat na pagmamahal. Kaya purihin po natin ang Ama sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Alam ko po na hindi sa akin lang, sa ating pong lahat, minamahal tayong lahat ng ating Ama. Sapagkat tayo pong lahat, kung kaya nandirito bilang pagtugon sa kanyang panawagan, na kung nakikita po natin, yung nakasulat sa bandang ibaba ng kanyang banal na larawan, nakasulat po roon ng mga katagang, hali kayo, kayong lahat na nabibigatan at napapagal. Lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagiginhawahin. Minamahal kong mga kapatid, ito na po yun. Kaya tayong lahat ay nandirito bilang pagtugon natin sa magandang paanyaya sa atin ng ating Ama. Nandirito tayo para ipakita ng Ama na tayong lahat ay kanyang minamahal. Tulad ko po, talagang hindi mimisan mamakalawa, mamakaitlo o makaapat hanggang ikalima po. Binigyan niya ako ng pagdalisay. Na siguro po kung hindi nang dahil sa pagkapunta ko rito at natanggap ko siya ng maluwag sa aking sarili sa pamamagitan po ng matapat na pakikinig sa mga magagandang mensahe ng ating mahal na Apo Konseng. Baka po ngayon ay nakalugmok na ako. Baka po ngayon ay hindi na ako makalakad sa dami ng karamdamang ibinigay sa akin. Salamat po sa Ama at sa matyaga pong pakikinig, sa matyagang pagpunta ko rito, araw-araw po halos. Talagang hindi ako nagsasawang magpunta rito dahil gustong-gusto ko pong mapakinggan ang mga banal na mensahe na nagbubuhat sa mahal na Apo Konseng. At iyon po namang aking pagsisikap na yon, pagtityaga, sa kasalukuyan po ngayon pinakikinabangan ko na. Dahil eto po ako at nakatayo sa harap ninyo, malakas na malakas po ako, walang karamdaman. Doon po, talagang linggo-linggo po gumagastos ako ng 2,000 mahigit sa gamot. At saka huli-hulihang pagkakataon po ang ipinadala sa akin, binigyan po ako ng karamdaman na vertigo, na halos kung ako po nakaupo parang umiikot ang tanaw ko. Hindi po ako makatayo. Nandumulog po ako sa mahal na Apo Konseng. Nang mahaplos po niya ako, anak, anya, vertigo yan. Magpunta ka rito at katay aking babanyusan. Binanyusan po ako ng 3 yelo. Araw-araw, 9 na araw po yun. Sa loob pa lang po ng 3 araw, nagkaroon na po ako ng kaginhawahan. Pero itinuloy ko pa rin po yung 9 na araw para ako ay banyusan. At pagdating po naman ng 9 na araw, talagang naramdaman ko pong ako'y gumaling na. Pero hindi po rin nagtapos. Meron pa po palang kulang. Sumakit na naman po uli ang ulo ko. Takbo na naman po ako uli sa mahal na Apo. Nang ipakita ko po yung, nang mahaplos po niya, anak, babanyusan ka ta uli. Panibago na naman pong banyusan. At iyon po ay nagampanan ko uli. Hanggang sa makayari po ako ng purmero po 3 araw lang sapagkat dumating po sa araw ng Biyernes,
Kaya naging 4 na araw, naging Sabado po ang pagkatapos. At ang mayari po ang Sabado, heto po ako sa harap ninyo, malakas na malakas. Purihin po ang Ama. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Siya ang nagbibigay ng tibay ng pangangatawan. At sa pamamagitan po ng pakikinig ko, na sinasabi po na matutuhan nating mahalin ang mahirap mahalin. Matutuhan nating ibigin ang mahirap ibigin. At iyon po ang pinagbatahan ko. Pinag-aralan ko po na kung sa unang buhay ko man hindi ko maibig yung mahirap ibigin. Kung hindi ko maibig yung mahalin yung mahirap mahalin. Ngayon po, sa mga sandaling ito, yan po ang unti-unti kong pinagtiyagaang, pinaghirapan na matutuhang mahalin sapagkat iyon po ang inyaatas ng banal na Espiritu. Ang sabi nga po kahapon, kung sino man ang gustong maglingkod, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, pasanin ninyo ang inyong krus at sumama kayo sa akin. Limutin ninyo ang inyong sarili. Alin po yung sarili nating lilimutin? Yung ugali nating hindi maganda. Yun po ang pinawawaksi. Dapat nating kalimutan dahil tayo po pala hanggang merong hindi isinusuko sa Kanya, hindi po tayo magkakaroon ng kaginhawahan ng ating kaluluwa. Kaya minamahal ko mga kapatid, sana po sa ating pagpunta rito sa mahal na dambana, sikapin nating matanim sa isip natin, matanim sa puso natin ang magagandang halimbawa, ang magagandang aral na namumutawi sa labi ng ating minamahal na Apo Konsing. Pagka po ang mga mensahe ng mahal na Apo Konsing ay naisabuhay natin, naisagawa natin, tayo rin pong lahat ang makikinabang. Hanggang dito po at muli, magandang umaga sa pahapunan ito. Maraming salamat po, Tatay, sa inyong pagbabahagi. Isa lamang pong paglilinaw, hindi po ang Diyos ang nagkaloob sa inyo ng karamdaman, kundi siya lamang po ang nagpahintulot. Mapalad po kayo na sa lahat ng inyong pinagdaraanan at pinagdaanan sa buhay, na ipapakita nyo pa rin po ang inyong pagmamahal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng matibay na pananalig at pananampalataya sa Kanya. Hindi po kayo nagdamdam, hindi kayo nagalit, nang dahil nga po kayo po ay pinahintulutan ng mga pagdalisay. Amen po, Batang? Ngayon po, akin naman pong ibibigay sa inyo ang aming tatay, ang aming piatisto, upang mag-alay po ng awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa Kanyang katauhan. Salamat po, Ama. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Ito po yung awitin ko, iangkop din po ito sa tema ng ating kapatid. Kailangan din po natin sa tuwina ay maalala natin ang Diyos. Mananabik tayo sa Kanyang salita. Amen po ba? Sige po. Para po sa dakilang ng Panginoon.
Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Maawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Maawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Salamat po, Ama. Salamat po sa napakagandang awitin, Tatay. Alam niyo po, nakakaiyak po yung kanta. Amen po ba? Kasi tanging sa Diyos po talaga nagmumula ang pagmumula po ng kalakasan. Na kung papaano nga pong pagising sa umaga, kung papaano minimithi mo na siya ay makaniig, makausap sa pamagitan ng pagpupuri mo, ng pakikinig sa Kanya. Napakasarap po. Amen po ba? Kasi ako po marinig ko lang po yung piano. Let's say, kunyari po, meron akong dinadala sa buhay. Ano po? Nanduroon yung panghihina ko. Parang natatouch po ako kapag nakakarinig po kasi ako ng awit, yung tugtog din po ng piano. Doon pa lang po parang naghihilom na kung ano man yung pinagdaraanan ko sa buhay, lalo tigit sa puso kong taglay. Amen po ba? Kaya napakabuti po ng Diyos na sa tuwi na po ay nandiyan ang kanyang saklolo sa pamagitan ng iba't ibang pamamaraan po. Amen po ba?
Nawa po ay kung papaano ang naging tema natin na tinalakay kanina at sinambit kanina kung gaano kalaki ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Nawa po ay masuklian naman po natin ito kahit po sa karampot na pamamaraan o mga bagay. Ano po, sapagkat karampot man, malaki man, ito po ay na-appreciate ng ating Panginoon. Ito po ay kanyang nakikita po ang lahat ng effort na ginagawa natin para siya ay dakilain at papurihan. At gayon din naman, siya ay kilalaning lubusan sa pamamagitan po ng sa tuwi na po ay pagmimitin nating pumaparito sa dakong ito. Amen po ba? Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi, gayon din naman sa mga umawit. Magsitayo na po tayong lahat at